Afternoon po. Good morning po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ang inyong lingkod. So today is February 10, 2026 at tayo ngayon ay papunta dyan sa may PH shop sa may Marulas P. Valenzuela, Marulas Valenzuela po yan. At dadalhin po natin yan sa may Nara Street, Panghulo, Malabon City. Okay po, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman, sakasakali man po na may marinig kayo, mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel nito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Samantala, makinig tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan habang tayo ay papunta doon sa ating pick-up area. Non-report with respect to the impeachment proceedings, Alvin. Kaya nga po, so paano ko yan gagawin diskarte? Or the other way, hindi pa pwedeng yung 1/3? Di ba may ganyang mode din? Is it possible, Congresswoman, na mag-shift sa ganung mode? Or pag nasimulan mo na yung ganitong mode, nakatali ka na dyan? Tama ka doon, Alvin, no? It's either magkaroon ng transmittal to Senate via 1/3 or ma-refer to Justice Committee kung alin ang mauna. Because these are the two ways of initiating an impeachment complaint. Either the plenary via 1/3 vote at least of all the members of the House would transmit the impeachment complaint to the Senate directly, or yung impeachment complaint would be referred by the plenary to the Justice Committee. Pero ipaalala natin, Alvin, even that second vote, the 1/3 vote or signature of at least all the members of the House, ay marami ng requirements ngayon under the decision and the subsequent resolution of the Supreme Court, no? Ito kung tawagin natin for the past impeachment processes ay express lane is not that express anymore. Sapagkat ayon po sa Supreme Court, number 1, dapat nakalakip ng ebidensya. Number 2, dapat sufficient ng evidence to support impeachment complaint. Number 3, dapat mag-issue ng notice to the respondent and the respondent should be given time to answer. Number 4, the physical copy of the complaint along with the evidence should be given to the individual members at the time of the approval of the impeachment complaint in the plenary. And of course, no, number 5, we should give ample time to the individual members to assess, study the impeachment complaint along with the evidence before they arrive to their respective judgment. Itong limang ito, Alvin, are formalities that need to be observed before transmitting the impeachment complaint to the Senate, no? So, totoo, hindi naman ipinagbawal ng Supreme Court yung second vote. However, may mga requirements na kailangan sundin bago i-transmit itong impeachment complaint sa Senado. And that was not present in the previous practices, Alvin. So most likely, hindi yun yung mode na gagamitin for the impeachment ng Vice President na Congresswoman. Based on your assessment, mukha likely na ang gagamitin ay itong dadaan sa pagsusuri ng Committee on Justice. You are correct, Alvin. As a matter of fact, at the onset, from the very start, nasa first mode talaga sila. So, no way na mag-shift sila doon sa second mode, no? Let us remember, doon sa first mode, the impeachment is filed by a private individual endorsed by the House members, no? Ito yon. I think the first, the second, and the third are all filed under the first mode. If I am not mistaken, Alvin, no? I do not have yet a copy of this complaint, but that's what I see from news, na merong private individual complainant tapos ini-endorse siya ng House member. So, that makes their impeachment complaint fall under the first vote of filing an impeachment complaint. Okay, very good. Sana ganyan lahat pagpaliwanag at napakalinaw. Profesorang dating. Congresswoman, thank you ha.
Huwag po kayong Thank you, magsawa sa Alvin. amin. Maraming salamat po and keep up the good work. Ano po? Thank you and good morning sa lahat ng televiewers ng ating Ising Pilipinas. Tama ba? Maraming salamat po. Thank Freshness. you, Alvin. Freshness, Fresh. Congresswoman. Good morning, ma'am. Maraming salamat si Congresswoman Jervy Luis Trupo na ikalawang distrito ng Batangas. At miyembro po natin ng prosecutor panel ng impeachment trial naman ni Vice President Sara Duterte. Pero muna, ano ba ito? Yung flash report ba ito, Camille? May sa mga kababayan po natin dyan sa Visayas, naglabas po ng heavy rainfall warning ang Pag-asa ngayong umaga alas 6. Orange rainfall warning po sa Negros Occidental at Cebu dahil pa rin po sa shear line. So sa mga kababayan natin dyan sa mga Bisaya, mga Ilonggo, orange orange rainfall Paano warning pag po. orange? Anong aasahan? Malakas yung partner, nagbabanta po yung matinding pagulan, pagbaha at pagbuhod ng lupa. Naku. Although ang pinakamatindi pa ay red. Red. Pero ang susunod doon, orange. Naku, mag-ingat po ang Mag-ingat lahat. po kayo. Mag-ingat po kayo ha, matindi po yung ulang idudulot ng shear line. Radyo Patrong Balita, alas 7 sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy! Gising! Gising Pilipinas! Patas, balas, kumpirmado. Malalaking balitang kinalak sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinagkakatiwalaang pangalan sa pagbabalita. Alvin LGU at Doris Licornia. Radyo Patrol, Balita, alas 7. Ilang senador nagkasagutan sa issue ng caricature ni Chinese President Xi Jinping. Resolusyong pagkondena sa pahayag ng Chinese Embassy, inaprubahan ng Senado. Mistulang pagdepensa ng ilang senador sa China, kinwestiyon. Senador Rodante Marcoleta muling tinanggi ang pahayag na isuko ang Kalayaan Island Group. Dalawang impeachment complaints laban kay Pangulong Marcos tuloy yung ibinasura ng House Justice Committee. Panibagong reklamo laban kay Vice President Sara Duterte inihain naman sa Kamara. Mayorya ng mga Pilipinong estudyante gumagamit ng artificial intelligence sa pag-aaral ayon sa report ng ASEAN Foundation. Department of Health aminadong may kakulangan ng dentista sa bansa. Karagdag ng pondo para sa oral health program hiniling. Mahigit 10 pulis na sinasabing sangkot sa hazing ng mga bagong recruit sa Basilan, Sinibak sa pwesto. Pulis na nagbuwang patay sa quarters sa Davao City. Sa showbiz spotlight, Chris Aquino makakauwi na ng bahay matapos ma-ospital. Yan po ang ulo naman nagpapagang balita ngayong Martes, February 10, 2026. Ako po si Alvin L. Chico. Ako naman po si Doris Pigonia. Detalye, nagkasagutan ng ilang senador sa paggamit ni Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, ng caricature na naglalarawan kay Chinese President Xi Jinping. Sa plenaryo, iginit ni Senador Alan Peter Cayetano na hindi dapat suportahan ang resolusyong pagkondena sa pahayag ng mga opisyal ng Chinese Embassy laban sa mga opisyal ang relasyon ni Tariela. Kinwestiyon din ni Cayetano ang resolusyon Off pa-reverse ng plenary ang desisyon ng Justice Committee. tama. The initiation period remains the same. That is January 26, 2026. The House Justice Committee Chairperson, Jervin Luistro. 13 minuto makalipas na ikapito ng umaga, naghain ang sandigin bayan ng non-guilty plea para kay dating Senador Bong Revilla sa kinakaharap ng kasong draft kaugnay ng 92.8 million pesos na sinasabing peking flood control project sa Pantig, Bulacan. Kasunod po ito ng pagtanggi ng kampo ni dating senador na magpasok ng plea para ipakita pagtutol sa pagbasura ng anti-graft court sa hiling na ipawalang visa ang impormasyong inihain ng Office of the Ombudsman. Naghain naman ng non-guilty plea ang mga kapwa-akusado ng Revilla na sina R.J. Tomasig at Juanito Mendoza. Inulong ang arraignment ni Mendoza at Revilla sa kasong malversation sa February 16 dahil sa apela sa pagbasura sa mga naunang busyon. Iniling naman ng dating senador na mag-inhibit sa kasong malversation si Associate Justice Carl Miranda dahil sa posibleng conflict of interest. Nauna
nang inamin ni Miranda na nagsilbi ang kapatid na si Buenaventura Miranda bilang abogado ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa mga pagdinig ng Senate Conference Committee. Pero depensa ni Miranda, walang pasihan para mag-inhibit dahil siya sa judicial ethics sa 40 taong karera sa public service. Nagdadalawang isip ang ilang senador na lumagda sa draft report ng Blue Ribbon Committee kaugnay ng maanumalyang flood control project. Sinabi ni Committee Vice Chairman Erwin Tulfo na ilang senador ang nakukulangan sa report kaya nag-aalangang pumirma. Nauna nang pinanindigan ni Committee Chairman Pansilo Lacson ang draft report na pinaniniwala ang nag-leak mula sa opisina ni Senador Tito Lapid. Sa dokumento, pinakakasuhan si Senador Jigoy Estrada, Joel Villanueva at Francis Escudero. Gayon din sila dating Senador Bong Revilla, dating Congressman Zaldico, dating Caloocan Congresswoman Mitch Cahayon Hoy at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Sinangusaan ng 11 senador ang report para maisumite sa plenaryo ng Senado. Sa ngayon, na Lacson, Pam Aquino, Lizzo Rita Ontiveros at Francis Pangilinan pa lang ang lumagda sa draft report habang binawi nina Juan Miguel Zubiri, Sherwin Gatchalian at JBR Sito ang firma para mapag-aralan ang nilalaman ng dokumento. 16 na minuto makalipas sa ikapito ng umaga, re-repasuhin ng Malacanang ang accomplishment report ng Independent Commission for Infrastructure. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na naisumiti ang report sa Office of the Executive Secretary noong Biyernes kung saan ipinina ang mga nagawa ng komisyon mula ng mabuo noong Setyembre. Sa halos 4 na operasyon, nakapagsumiti ang komisyon ng 6 o 7 pa na referral sa Office of the Ombudsman at pinakakasuhan sina Senator Joel Villanueva at Jinggoy Estrada, gayon din sina dating Senator Bong Revilla at dating Congressman Zaldico. Na ibigay na po sa Office of the Executive Secretary at sa ngayon po ay aaralin pa po. Wala po na ibabigay sa atin anumang update patungkol po dyan. Maliban lamang po na naisumite ang report sa OES. Binigyan naman ng mga empleyado Drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat. God bless. Mga traffic, kaya hindi tayo nagpag-play ng dire-diretso. Paalam po.